Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Makasimula na sa gawain ng Panginoon ang ating morning worship. Hallelujah. Welcome po ang bawat isa sa Father's House Christian Center, sa Manuel Online. Kayo po ay tayo po ipapasimula na awat tayo sa Panginoon ng isaglang awin. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Yes, God. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory, glory. You are holy, Lord and Almighty. Salamat, Panginoon, sa Diyos. Salamat, Panginoon. Halina't sama-sama. Praise God. Yes, Lord. Halina't sama-sama. Kaya
Pagpapuri tayo sa Panginoon na malumanan niya ang itinawid na natin ng Diyos. Ang kahilong praise God, O Lord Jesus, O Lord God. Glorify our Diyos. Nasa iyong mga kamay ang paghihilom ng iyong bayan. Pakinggan ang inaalam ang handog ng puso nagsisisi.
pinipit, Panginoon, ang binala ng Panginoon. Yes, God. Iyong pinipit at pagtatawarin. Ligtas mo, Panginoon, ang bayan ito. Show us ang bayan namin sa wikang Iligtas mo kami, Panginoon. Hallelujah, ang Diyos. Hallelujah. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Once more. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay hindi nasaan ang bayan. Nagiging sa iyong pag-ibig. Palalayain at patatawarin mula sa Hallelujah! Mula sa langit. Kami ay hindi lunasan ng bayan. Nagiging sa iyong pag-ibig. Palalayain at patatawarin. Yes, Lord. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong bayan. Isa pa palakpakan po rin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Salamat, salamat. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, dakilang Panginoon. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating mga worship schedule, meron pa tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday ang ating morning devotion, morning prayer, 9 a.m. para sa pag-aaral, pagtuturo sa salita ng Panginoon, 10 a.m. naman, ating Sunday morning at 6:30, ating Sunday evening, at meron din tayong midweek service, every Wednesday, 6:30 din ng gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., President ng mga government officials, dalangin natin ang kaayusan, sa ating bansang Pilipinas, magkaroon din ang kaligtasan, ang paglaganap ng salita ng Panginoon, ang karunungan sa bawat isa at ang kalakasan. Dalangin din natin mga church leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, kasama din natin ating national leader, Pastor Boyd Isipida, kasama din ng mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nalo Patay, Pastor Ernie Alente, Pastor Charlie Perias, Pastor Yale Isabel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin din natin ang ating mga fellow Baclaran Daughter Churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Vincent Xavier, Pastor Richard Isay, Pastor Mark Suriano, Pastor Pampanosa, Pastor Junior Vichayda, Pastor Sam Pulpul, Brother James Umegon, Brother Noel Abarca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Lumaya. Kasama din ng mga missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Japan, Israel, Laos, at ang ating bayan, ang Antipolo. Pag-pray din natin ang ating pastor, sa Lucena, kaya Sambayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, sa Olain, dalangin natin sa Nigusari, sa Nilote, at transportation vehicle ng ating church. Pag-pray din natin mga healing request, prayer request, si Señor Garcia, Bonifacio San Pedro, Albertino San Pedro, Lita Lawrence Agadulo, Pastor Pompey, at ilapit na sa Panginoon din, kung mayroon mga karamdaman ngayong umaga, at yung mga mahal sa buhay, dalangin natin yung kaligtasan nila, hindi tayo ng kalakasan, karunungan sa Panginoon,
tayo mag-share ng bahagi natin sa salita ng Panginoon sa ating mga sa buhay at ating activities next year, ating impact team dito sa church, March 21, 2026. At sa iba pang kabalita, ang ating pastor ang magugulat. Hallelujah. Praise God. Bago tayo dumako sa panggawa ng Panginoon, tayo mananalangin. At bago tayo mananalangin sa mga kanyang kapatid, Brother Eldan, at bago tayo mananalangin, taas natin ang Diyos. Palakpakan, purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise in the name of our own name. We call upon the name of Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Inang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon Lord, dalangin namin Panginoon ang mga nabanggit sa harapang Panginoon Gala, tugunan mo Panginoon ang kanyang mga pangangailangan. Lord, ang mga aming bansa, Panginoon, tulungan mo po Panginoon God, makakilala sa iyo kanilang Diyos. God, ang may mga karamdaman, Panginoon, ipuri mo Panginoon ang kanilang karamdaman. Iulat mo mapagpalang kami mo Panginoon God, upang sila'y magsigaling sa kanilang karamdaman kakilang Diyos. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, aming national leader, international leader, Panginoon, pagpalay mo po sila, Panginoon, ang kanilang kalusugan, Panginoon, ingatan mo dakilang Diyos. God, dinadalangin din po namin ang aming Mother Church, Panginoon, ingatan mo rin, Panginoon, samahan mo sila, Panginoon, patuloy kang magligtas, magbangon sa lugar na ito, dakilang Diyos. God, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bayan ng Antipolo, Panginoon, marami po makakilala sa iyo, Panginoon. Magbangon ka, Panginoon, ng mga kaluluwa, dakilang Diyos, sa lugar na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang umagang ito, Panginoon, ang pagsama, pagkilos po, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, bahiran ng banal ng isang mga aral ng salita, dakilang Diyos. Ikaw pa rin, Panginoon, ang mangusap sa iyong mga anak, pag-ministero ka sa umagang ito, Panginoon. Lalabas kami sa saling ito, Panginoon, ang may ginawa ka sa aming buhay, dakilang Diyos. Ito po ang samang dalangin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, O Lord. Amen. Magkamayan, magkagawa sa isa't isa, win na natin ang Diyos sa Panginoon. Umaga sa inyong lahat. Okay, ito po ang last Sunday ng taon 2025. Kaya nga minsan kanina naisip ko doon bakit kaya pagdating sa pagsamba, pag-worship sa Panginoon, hindi umiipikto yung pamahiin? Last Sunday kasi ito ibig sabihin, isang taon silang hindi magsisimba. Pero pagdating sa mga pamahiin ng buenas, bumibili ng mga bilog-bilog, spaghetti, pero pagdating sa kapain ng Diyos, hindi na-epekto yung pamahiin. Hallelujah. Okay, so, nasabi ko ito last Sunday, tama naman last Sunday. Siguro iniisip nila meron pa namang Wednesday. Kaya anong ko po sa inyo, magla-live na lang po tayo ng Wednesday. Kasi hindi kaya sa linggo di mo makakaigi, parang putungan yan eh. Tapos sabay-sabay yung mga inuman dyan, mga karaoke. Kaya tingin ko, sabi ko, mag-live na lang. Kaya iniimbitahan ko na lang kayo, binibigyan ko kayo ng permiso. Sa live na lang tayo, o live na lang tayo.
Amen. Habang kami ay naroon sa aking magulang, dahil gusto ko naman bisitahin yung magulang ko. So, yun lang ang ating ilang announcement, pabalita. Okay, so wala na ako nalimutan. So yung iba kasi pagdating ng katulad niya, para hindi maapektuhan yung ginagawa nila Tuesday, ina-advance nila. Ano kasi yan eh? Online na lang. At least walang tsaka delikado yung kapag-punta-punta nyo rito, nakagisang pa rin ng paputok. Umpisa na ko yung paputok na ayan, tinitinda sa bakery. Yung paputok na tinapay. Tawag sa amin kasi nun sa Quezon, paputok. So, yun ano na lang natin. Okay. So, wala akong nalimutan. Bilang ang ating ilang announcement. Okay. Kaya sa Wednesday, sa online tayo, habang naghihintay, countdown ng oras para sa pagpasok ng taon na 2026. Okay. So, yan lang at wala na akong nalimutan. Tulad ng ating parating ginagawa, tayo lumako sa gawain ng ating Panginoon sa pinakamahalagang gawain ng Panginoon sa salita ng Diyos ay tumatako tayo na sa pagbibigay. Okay. At yun, ito ang hindi pa last Sunday ng pagbibigay, pero hindi pa yung last na pagbibigay natin na mayroon pa mamaya sa gabi. Okay, akin na po bibigyan ng pansin. Ang katalinuhan, sino po rito ang nagkasabing sila ay nag-aangkin ng katalinuhan? At nang ako po'y nag-ministry, minsan nakarinig ako ng salitang nagpapaupo tayo doon sa pastor ninyo, nagpapabula kayo, nagpapauto kayo, nagpapa-brainwash kayo sa inyong pastor. Nakarinig na ako ng ganyan kasi bunga ng pagbibigay. Pero hindi nila naunawakan. Ang katalinuhan minsan ay nakikita sa pagmamadali, sa paggawa ng mabuti. Yung nagmamadali ka sa paggawa ng mabuti. Diretsyahan nito, ang paggawa ng mabuti na tinutukoy sa Bible ay giving. Bakit ito nasabi? Dahil nabasa ko ang isang buhay ng isang babaeng nagngangalang Abigail. Sino nakakilala kay Abigail? Ha? May kilala kayong Abigail? Dati meron tayong Abigail dito. Naniniwala ko, baka sa himala ng Diyos, ibalik sila ng Panginoon. Abigail. Silverio. Nakakapiniti si Mama. Hindi nyo pa siguro kilala yun. Okay, so hindi nyo kilala yun. Kasi na-meet ko yung mga yun, 2000 pa. Nang sila'y aking ma-meet dito sa Antipolo. Kasi hindi po kasi ito yung unang punta namin dito. Yung unang punta namin dito ay 2000. At dito sinilang niya si J.R. Kaya lang yung panahon na yan dahil kasi nga sulo lang ako, si Casey nga pakalilit pa. Kaya nasakay pa nga dyan sa kanyang electric fan na may gulong. Iniikot ko pa noon. Napakaliit pa kaya
Survivor talaga kami dito nung panahon na yan. Dahil una, wala kami suporta. Hindi naman kami nakatigay ng suporta sa pag-ministry. Kaya yung unang yugto, yung unang sibol ng revival sa dito sa Pilipinas, ang tatapang talaga ng mga pastor. Totoo talaga. Tapik lang, sabi nga namin ni Pastor dito, tapik lang sa balikat. Kaya mo yan, di ka pamamayaan ng Diyos. Pero ngayon, suporta na, may 25,000 monthly. Ayaw pa. So, survival nga, kaya yun, ang nangyari ay tinawag kami ni Pastor Naro Gutay at ginawa kami muna associate doon sa Tayabas. Pagkatapos noon ay nabalik uli kami ng Lukban. Yun. Pagkatapos marami pa, punta pa kami ng Batangas, kung saan patapos yun. Taong 2016, muli kami nabalik dito. Binata na malaki na si JR. So, itong Abigail na ito, kung bibigyan natin ng pansin, siya yung babaeng tinawag na matalino. Bukod kay Haring Solomon, Haring Solomon naman kasi lalaki. So, itong si Abigail ay tinawag na babaeng matalino. Alam mo bakit? Tinawag siyang babaeng matalino. Siya'y sobra kong magmadali pagdating sa pagbibigay. Hindi mo siya mauunahan. Sino nakakilala kay Abigail? Ha? Sino nakakilala kay Abigail? Sino nakakilala kay David? Haring David, asawa ni Haring David yun. Si Abigail, ang unang asawa na ay si Nabal. Basahin ko para makita ninyo. 1 Samuel chapter 25 verse 2 hanggang 3. At may isang lalaki sa Mao na ang pag-aari ay nasa Carmelo at ang lalaki ay lubang dakila at siya ay mayroong 3,000 tupa at 1,000 kambing. Ang kanyang ginugupitan ng balahibo ang kanyang tupa sa Carmelo. Ang pangalan nga ng lalaki ay Nabal at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail at ang babae ay matalino. Ito sa inyo, yan lang ang sa ngayon ang nakikita kong binanggit ng Panginoon o ng Bible na babaeng matalino. At may magandang pagmumukha. Nasa kanya na lahat. Ngunit ang lalaki ay masungit, masama sa kanyang mga gawa at siya'y supling sa sambahayan ni Caleb. Yan itong istorya. Si David ay tumatakas mula sa kay Haring Saul dahil nalaman na pag-unawa ni Haring Saul na si David ang papalit sa kanyang bilang hari at hindi na matanggap. Dahil nagkasala nga siya sa Diyos, nagbangon ang Panginoon ng isang hari, ng isang papalit sa kanya sa katakuan ni David. Nagsimula ito nung matalo na si Goliath at nahalata ito ni Haring Saul, kaya pinagtakantaan niya patayin. Kaya panahon pa ng nilimaho, matanda pa kayo limaho ng mga tao, agawan na sa trono. Pero siya David, nakita natin napakabait na tao. Kahit alam niya at tiniklara na niya ng Diyos sa kanya na siya ang kapalit ng hari, hindi niya ininteres ang tutukan ng hari. Hindi niya sinabi, mag-resign ka na. Ngayon, ang dami, kakakal ng mukha, ang magsipagsalita. Mag-resign ka na. Diba? Nakita natin, pero si David, hindi niya nagawa yung ganon. Kaya, dahil sa tumatakas siya kay Haring Saul, ang kawan nito si Nabal, ang sabi rito ay nagkataong naroon sila nagtatago. At gumawa siya ng mabuti sa kawan ni Nabal. Yung kawan, yung mga tupahan niya, ang sabi rito, 3,000 mga tupahan, mga bakahan na naroon. Sa madaling salita, gumawa siya ng mabuti. Hindi mo rin specific, marais na sabi ni Haring David, tulungan niyo yung mga tupa sa pagbabantay sa tulungan niyo yung mga
tagapag-alaga yung mga pastol ni Nabal sa pag-aalaga ng tupa. So mayari, may posibilidad na sinasabi pa ng mga Paul at Tabita, total, nandito naman kami at kami nagtutuya, pwede na kayong gumawa ng ibang gawain nyo, bumalik na lang kayo bukas. Pagkakainin nyo na yung mga tupa. Sa madaling salita, sila yung nagtuya. Binantayan nila ang tupa ni Haring o ni Nabal. Kaya dumating yung pagkakataon, pagkatapos mong gawa niya ng mabuti, lumipat na sila ng lugar dahil kasi sila ay tinutugis ni Haring Saul. Kaya lumipat sila ng lugar at dumating yung pagkakataon na kailangan sila, nagipit sila sa pagkain. Nagipit sila sa pangangailangan. At sumulat sila, nagpadala siya ng mga tao at sumulat kay Nabal. At sinabi niya, pwede ba kami makahingi ng kaunting tulog? Kaunting tulog. Kami yung nagsipagbantay nung kami kasalukuyang kasama ka ng mga pastol mo. Ang sagot ni Nabal, sino si David? Hindi ko siya kilala. Bakit ko ibibigay sa kanya ang aking tinapa? Dahil doon nag-alap ang anhin ni David bilang tao. Kaya sabi niya, wala palang kwenta. Basahin niyo na lang. Kasi kung babasahin ko sa inyo, tatagal tayo. Wala palang kwenta ang tao ito. Ang damot, ang sama ng ugali. Pinakita naman, hindi ba sinabi ko? Ngunit ang lalaki ay masungit, masama sa kanyang mga gawa at sa isuplit sa sambayan ni Kalin. Kaya sinabi niya, isakbat ninyo ang lahat ninyo, ang lahat ng sandata ninyo at pagsikat ng araw, papatayin ang lahat ng tao sa sambayan ni Nabal. Kasama doon pati si Abigail. Walang titira. Sayang lang tayo, hindi ng oras, hindi siya marunong gumanti ng mabuti. May madamot na eh. Ngayon, ang tema dito, nakita ng mga tatak ng mga pastor at sila'y nanginabo. Kasi kasama sila sa papatayin dun eh. Tumakbo siya kay Abigail, sige mga pastor. At dumating dito ang hari at umihingi ng tulong at pinagdamutan ng iyong asawa. Mahirap kasi hindi namin makausap ang asawa mo. Mahirap kasi ang ugali ng asawa mo hindi tumatanggap ng payo at malabot. Mag-isip kang mabuti. Sabi nila kay Abigail, dahil nanganganib ang sambahayan mo at ang iyong kawan at ang iyong mga tao. Kaya ang sabi rito, verse 18, ang sabi rito, nang magkagayo'y nagmadali. Kaya yun ang sabi rito, verse 18, 1 Samuel chapter 25, verse 18, nang magkagayo'y nagmadali si Abigail at kumuha ng 200 tinapay, 2 balat na halak at 500 tupa at 5 takal na trigo na sinangag at 100 kumpol ng pasas at 200 binilong igos at ipinagpakasan sa mga asno at sinalubong niya si Haring David. At nasumpungan niyo sa Haring David at humingi siya ng tawa. Ipagpaunahin mo, hindi ko nakita kasi ang iyong mga tauhan. Kaya bumalik siya ng walang dala. So, yun na nakikita ko rito. Ang sabi rito, sa paggawa ng mabuti, ang sabi rito, siya'y nagmadali. Yung po ang gawain ng taong matalino. Nagmamadali. Hindi na kailangan pang pagkaliwanagan pa. Hindi na kailangan pang encourage pa. Hamunin pa. Madaling makaunawa ang taong nagtataglay ng katalinuhan at nagmamadali. At ang taong nagtataglay ng katalinuhan at nagmamadali sa paggawa ng mabuti ay nagliligtas ng kanyang sambahayan. Yan po huwag yung kalilimutan. Nailigtas niya ang sambahayan niya. Kaya ang katalinuhan at pagbibigay ay laging magkasama. Hindi pwedeng maghiwalay. Yan po tatandaan niyo. Ang katalinuhan at ang pagbibigay ay laging magkasama. Hindi yan naghihiwalay sa isang tao. Hindi po pwedeng matalino pero madamot. Wala po ako nakita ng gano'n.
nakita natin dito, matalinong babaeng maganda pa, may maganda, maamong mukha, ang sabi dito, at nagmamadali sa paggawa ng mabuti. Ganon din naman, ang kamangmangan at kadamutan ay hindi rin naghihiwalay at ito ay sinawal. Ito sinawal. Kung ang katalinuhan at ang pagmamadali sa pagbibigay ay hindi naghihiwalay, ganon din ang kamangmangan at kadamutan ay hindi rin naghihiwalay at ito'y sinawal. Tingnan niyo ang sinabi ng kanyang asawa. Ito yung sinabi ni Abigail sa kay Haring David. 1 Samuel chapter 25 verse 25, isinasamo ko sa iyo, nakaluhod na siya, sinalubong niya si Haring David at nakaluhod na siya sa harapan ni Haring David. Isinasamo ko sa iyo na ang aking Panginoon ay huwag mong magtungo, ibig sabihin huwag mong patulan. Sa lalaking ito na hamak sa mga tuwid bagay kay Nabal, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan, gayon siya. Nabal ang kanyang pangalan at ang kamangmangan ay sumasa kanya. Ngunit akong iyong lingkod, hindi nakakita sa mga bataan ng aking Panginoon na iyong sinugo. So, nakukumbinsin na kayo. Yan din ang kamangmangan at kadamutan ay hindi naghihiwalay sa isang tao. Kaya kung bakit tayo'y nagbibigay, ito'y tanda ng karunungan. No need to explain sa tutunan. Minsan nabanggit ko na, sabi ko, kahit pag magbibigay, kailangan hindi paliwanag ka ng may. Pero pagpatanggap, hindi na magsasalita si Chairman. Ang haba ng pila. Pag sinabi may ayuda. Diyan po natin na ating mga ulo tayo po ay nilili ko ng panandalapi. Nawagan ko sa Eldam. Pagkatay pangnahan dito. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ay manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Panginoon, ang dalangin ko po ay iyong pag-alalin at talawagin mo pa ang katunungan, kaalaman ng iyong mga anak na para bang laging mauubusan ng oras pagdating sa pagbibigay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kayo magpalawak ng kanilang buhay, ng kanilang hangganan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, kita natin ang Panginoon, the time to be happy is now. Okay, tayo po'y darang ngayon sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Ang buwan na ito, kung napupunan ninyo, ang buwan na ito ng December ay buwan ng pagmamadali. Nahuhuli naman ninyo agad yung aking naisip paabot eh. Kung ano yung ano ko sa God-giving, ganun din yun. Kasi habang gumagawa ako ng mensahe, doon din ang nakakabuo ng encouragement tungkol sa hindi. Ang buwan na ito ng December ay buwan ng pagmamadali. Makikita mo, napakarami ng matawag nagmamadali para bang may hinahabol sila. Di ba? Tingnan mo sa Manila. Kahit saan lugar, yan sa palengke. Para sila may hinahabol.
At yung ilan, nagmamadali sila dahil matatapos na ang December, hindi pa nila nakikita ang mga ninong nila. Ilang araw na lang, hindi ko pa nakikita si kumpare at si kumari. Yung ninong ko, matatapos na ang Pasko, hindi ko pa nakikita. Nagmamadali. Di ba? Bago ko napupunan nyo. Yung iba, nagmamadali, naghahapit ng gusto dahil gusto nilang matapos yung mga gawain nila, mga trabaho nila para pagdating ng bagong taon, mayroon silang pagsasaluhan. Lalo na walang pinagsaluhan, hindi nagkasya ang 500. Pero pa dito kay Rocky, hindi nagkasya yung 500. Ano yung Noche Buena. Sabi nga ng isang representative, ipakita mo sa akin yung handa mo. Na 500 niya, pag nakita ko, lumampas ng 500 niya, nag-iakit siya. Ipupukpok ko yan sa ulo mo. Mga kulit ng tao talaga. Kaya napupunan niyo ba, ang dami ngayon nagmamadali, ibibuwan ng pagmamadali. Kaya nga minsan, dahil sa pagmamadali, hindi na nagkaroon ng pagkakataon para sa Panginoon. Ang maraming tao ngayon hindi maganda, ang maraming tao ngayon nagmamadali sa material na bagay. Sa material na kapakinabangan. Pero pagdating para sa Panginoon, ang kukupat, makupad sumampalataya, ang kukupat sa lahat ng bagay, basta may kinalaman sa spiritual. Pero pagdating sa party, nagmamadali, kumpleto na agad ang ambaga. Diba? Kaya sabi ko ngayon, itibuan ng pagmamadali. Magmamadali sa pag-date na ipag-dry clean na agad ang kanilang mga kasuotan dahil gagamitin sa date. Nagmamadali, itibuan ng pagmamadali. Makibukas po kayo sa akin, aklat ng Lucas sa chapter 9, verse 1. At ito rin po ang isang lalaking sobrang nagmamadali. Sino nakakakilala na nito? Ilang beses na ako nakapangaral dito. Si Zacchaeus. Lucas sa chapter 19, verse 1. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Good News Bible ang binabasa ko. Catholic version. Verse 2. May isang tao roon ang pangalan ay Zacchaeus. Lucas 19:2. May isang tao roon ang pangalan ay Zacchaeus. Isang pinuno ng maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap na makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y panda. Kaya patakbo. Hirang. Kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan mo tumuloy ngayon sa iyong bahay. Verse 6, nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Verse 7, lahat ng nakakita nito'y naggulong-gulungan, nakituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, kaya nasa pambagay. Sabi ko sa inyo, ang mga matatalino, nagmamadali. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga may hirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y mga inagayan sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Lucas 19:9 at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao nito. Last verse, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat Panginoon tulad ng aking idinalangin ni
salud sa iyo, God. Salamat sa mensaheng ibinigay mo sa akin. Lahiran mo ito ng iyong banal na Espiritu, sapagkat kung wala ito, ang banal mong Espiritu, para lang akong batinaw o bumabatinaw. At palain mo ito dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko mangusap sa simpleng paksain. He ran because of Jesus. Siya'y nagtumakbo dahil kay Jesus. Kanino tayo namamadali? Kanino tayo tumakbo? Nagawa mo naman tumakbo para kay Jesus. Hindi yung tumakbo, hindi yung may kinalaman sa eleksyon, ha? Nagawa mo naman magmadali dahil kay Jesus. Kaya kanina nakita ko napakaaga pa. Lagi ko ito nakikita napakaaga sa pinakaaga mo. Tama-tama yan. Yan ang pangangaral ko. He ran because of Jesus. Una, ang nais kong pag-aralan natin, pag-usapan natin, if you have a need, hurry up. Kung may pangangailangan ka, magmadali ka. Wala pa akong nakita na mayroong pangangailangan na hindi nagmamadali. Diba? Kung tunay na ikaw ay may pangangailangan, magmadali ka. Narito ang isang lalaki, pinuno ng maniningil ng buwis. Mayaman siya, pero hindi ibig sabihin na siya mayaman at milyonaryo. Wala siyang pangangailangan. Mayroon siyang pangangailangan, kaya siya nagmamadali. Gusto niya makita kung sino si Jesus, at marami siyang narinig na mga bagay patungkol kay Jesus, at gusto niyang mapakinggan ang pangangaral ni Jesus. Kaya siya tumakbo. Baka siya mali. Hindi ko mo ang isang tao'y mayaman ay walang pangangailangan. Nakikita natin ang isang pinakamagandang halimbawa, isang milyonaryo, 42 ang luxury car ngayon ay nananambitan sa publiko na ayaw niya sana kung maaari na siya'y makulong. Pero dahil sa payong ay nakabilanggo na siya ngayon. Siya'y na umaamot na kung maaari dahil sa kanyang mga anak ay hindi normal. Ang kanyang mga anak, kaya sabi niya, maaari ayaw ko sana. Kaya ang hinihingi niya ang pangangailangan ay makalaya. Sa bunga ng kanyang pagkakamali, yan ay patunay na ang isang tao hindi po pero walang pangangailangan. Kaya kung tayo ay may pangangailangan, magmadali ka. Ulitin ko, wala po ako nakita na mayroong pangangailangan na hindi nagmamadali. Ipinakikita ni Sakeo ang tamang gawa na kung ikaw ay may pangangailangan, magmadali ka. Hindi tama na ikaw ang may pangangailangan, Diyos ang dapat magmadali para sa iyo. At pag hindi siya nagmadali, sasabihin mo hindi siya totoo. Where is the God? Bakit ang tagal? 2 araw na akong nananalangin. Hanggang ngayon, wala pa. Hello? Ako po 38 years na nananalangin. Ang pagmamadali ay reaksyon ng taong nangangailangan. At ang taong nagmamadali ay nagpapakita ng interes sa taong alam niyang kakatagpo ng kanyang pangangailangan. Yun ang isang malaking katotohanan. Ang taong may interes sa taong kakatagpo ng kanyang pangangailangan, nauuna doon sa taong kakatagpo sa kanya. Kaya ang sabi ng binasa natin, nauna pa siya, inunahan niya si
si Jesus kung saan siya dadaan. Inunahan niya. Pag may pangangailangan ka, mauna ka doon sa manager. Ako ilang beses ako nag-apply. Mag-apply ng trabaho, local at international. Kahit sa local, pinapakita ko pa lang, pagdating ng manager, ako ang nakataluto sa kong nakamanaan doon sa kanilang sa office niya. Ay, ikaw yung operator, ano? Opo. Okay, sige, pasok na. Hindi yung mauna na siya, naroon na siya, wala pa ako. Wala pa ba yung operator? Hindi tama yung gano'n. Kaya muna, nag-a-apply ako. Andun na agad ako sa Makati, international. Gusto ko lumabas. Kasi gusto ko, ako yung unang interviewin. Para makapag-ano agad, masabi ko na agad. Makawaw na agad siya. Wow! Ulo-malo siya una. Ang tanong operador, David. Operador, ano yata yun kasi. So, ako din ko sabihin, ano matalik ka? May needs ka eh. Imanin nyo, Lucas 19:4. Kaya't patakbo siya nauna sa adaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Ang taong nagmamadali, gagawin ang lahat, hindi ang madaling sumuko. Kaya kung hindi ka nagmamadali, kita ko na agad. Alam na agad, kilala na, alam na. Mag-isod lang yan, hindi na tutuloy. Nagawain ng Diyos. Diba, ang taong nagmamadali, gagawin ang lahat, hindi yan madaling sumuko. Kaya isang bansot na lalaki, gano'n, pumunta agad sa malaking matamampuno ng sikomoro. Niyapos niya, tapos ang kamay, hindi na mapag-aabot ang kamay niya ng gano'n. Nakaganon lang, iimbot-imbot. Hindi basta agad sumuko. Bakit? Kasi ang unang karakter niya, nagmamadali siya. Apat na tao na nagmamadali na idalhin sa harapan ng Panginoon ang lalaking lumpo. Marcos sa chapter 2 verse 1, pero nung dumating sila doon, puno na. Pero dahil nga sila'y nagmamadali, hindi basta-basta sumuko. Umakyat sa itaas, binukas ang bubungan. Nasabi ko sa inyo, ang taong nagmamadali, gagawin ang lahat, hindi ang madaling sumuko. Sabi nga ng kawikaan ng mga Pinoy, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang taong nagmamadali, kaya niyang ma-overcome ang lahat sa buhay niya. Maging ang desire ng kanyang laman pagdating sa pananalapi. Nakita natin yung karakter ni Zacchaeus. Na-overcome niya ang kahinaan ng lahat ng tao. Alam niyo ba ang kahinaan ng lahat ng tao? Money. Money. Pagdating sa money, wala ng Diyos. Simpa. Mas mahalaga ito. Double pay. Pero nakita natin ang karakter ni Zacchaeus na overcome niya yung kinababagsakan ng napakaraming tao. Money. Lucas 19 verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadalang sino man, isasauli ko sa kanya na makaapat na beses. Yun po ang palatandaan.
na ang mahirap na tukso, desire sa buhay niya ay kanyang na-overcome. Isa pang bagay, ang pagmamadali ay isang katangian ng isang babae sa Bible. Ito yung nabakit na banggit na kanina na ang pangalan ay Abigail. 1 Samuel chapter 25 verse 18, na magkagayon nagmadali si Abigail, kumuha ng 200 tinapay, 2 balat ng alak, 5 handang tupa, at 5 kapal ng trigo na sinangag, 100 tungkol ng pasas, at 200 binilong igos, at ipinagpapasan sa mga hasno. Kaya tungkol natin, nabanggit ko na kanina, na sabi ko na ang pagmamadali ay nagliligtas ng buhay. Naligtas ang buhay ni Abigail, maging ang buhay ng kanyang pangit na asawa. Pastor, grabe ka naman mga yun ang nakalagay. Masungit, mangmang at masungit. Yun ang sabi. At ang maging ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga pastor, at kapag-alaga ng lupa nila ay nailigtas nila. Kaya maging si Zacchaeus, nailigtas niya ang kanyang sambahayan. Dahil sa siya'y nagmamadali din sumagot ang Panginoon. Ngayon din dumating ang kaligtasan sa sambahayan ito, sapagkat ang tao ito'y lahi din ni Abraham. Gusto mong mabilis mag-respond sa Diyos? Magmadali ka. Ano ang naging bunga ng pagmamadali ni Zacchaeus? Una, mabilis siyang nakilala ni Jesus. Pagdaan pa lang ni Jesus doon, Zacchaeus! Makilala na kagad. Eh nung pa naman sila mag-meeting, kaya ang taong nagmamadali, hindi patungkit-tungkit, kilala na agad ni Jesus. Gusto mong makilala ka ni Jesus? Magmadali ka sa lahat ng bagay na usapin na may kinalaman sa espiritual. Mabilis siyang nakilala ni Jesus, yun ang bunga ng pagmamadali ni Zacchaeus. Lucas 19:5, ang tapat ni Jesus sa lugar na iyo. Ngayon, tumingala siya kay Zacchaeus, sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan ko tumuloy ngayon sa iyong bahay. Pero, ang 5 dalaga na sinasabing mangmang sa Mateo chapter 25 verse 1, kayo na ang magbasa. Ang sabi, hindi ko kayo nakikilala, bagamat kabilang sila sa 10 dalaga na tinatawag pa na Beren. Doon sa Matthew 25 verse 1, mayroon doon 10 dalaga na tinatawag na Beren. Pag sinabing Beren, malinis. Ang 5 mangmang, ang 5 matatalino. Dahil yung mangmang, ayaw magmadali, hindi nagdala ng langis. Dahil ang katwiran, matagal ka naman dumating ng kasintahan lalaki. Pero nagsisi sila. Sapagkat ganito ang sinabi ng Matthew 25 verse 12. Datapwat siya, sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kasama sa 10 dalaga, kasama sa mga naghihintay sa kasintahang lalaki, pero anong sabi? Hindi ko kayo kilala. Bakit? Dahil ayaw magmadali. Puro, wait, bukas na lang. Sabi siguro ng 5, wala kang langis, paano sisitiin awan mo? Bumili ka ng agad. Bukas na lang. Ayaw magmadali. Kaya nung dumating ang kasintahan lalaki, nangihingi sila. Ang sabi ng 5, pumunta kayo sa tindahan ni Inday. Wala na pala, nagsarado na. Punta kayo doon sa tindahan at bumili kayo doon. Kaya habang sila'y bumibili, dumating ang kasintahan at sinarado ang pinto, sila'y kumatok. Pagbuksan mo mas kami, ang sagot ng Panginoon, at dapat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Pero si Zacchaeus kilala agad ng Panginoon, samantalang yung 5 babae, hindi nakilala ang tagal na kabilang ng 10 dalagang Beren. Bakit?
nagkagulong. 4 na taon na, wala pang alam ng memory verse. 4 na taon na, 6 na taon na yata, hindi pa nakakapagpasya kung siya rin maglilingkod sa Panginoon o hindi. Hindi naman lahat ay magpapastor. Pero napakabagal ng proseso ni magbasa ng Bible, hindi magawa. Kailan ka magbabasa ng Bible, brother, sister? Kapag sinabi na sa iyo ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Pangalawa, na bunga ng pagmamadali ni Sakeo, mayroong tiningala ang Panginoon. Eh kung hindi siya nagmadali, sa tingin nyo ba, titingala ang Panginoon? Eh wala siya doon dahil nandun sa kahuli-hulihan. Paano pa ang selfie? Andito ang Panginoon. Oh, andito. Andito sa tabi ko. Hindi ganun ang ginawa niya. Kung makita nyo papadating, alam naman niyang talo siya sa labanan dahil napakaliit niya, banso. Kaya nagmadali. Kaya nga sabi, talo daw ng maaga ang masipag. Kasi di ba kawikaan yun? Ayan nagmadali dahil sa sinagmadali, inunahan niya ang Panginoon, mayroong tiningala ang Panginoon. Kung hindi nagmadali at inunahan sa akin ang Panginoon, Simon, titingalain ng Panginoon. Kaya ang mga taong nagmamadali, mataas ang tingin ng Panginoon, tinitingala niya. Pangatlo, kung si Sakeo ay nagmamadali, ang Panginoon ay mas lalong nagmamadali rin. Lucas 19:5. At nang dumating si Jesus sa daking yaong, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka! Bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Gusto mo madalian ang response ng Panginoon? Kung anong tinatalin ng tao, siya niyang aanihin. Ang bagal ng response ng blessing sa iyong buhay, bakit? Ipagong ka rin eh. Kaya kung gusto mo mabilis ang response ng Diyos sa iyong magmadali rin, hindi pwede ng Diyos ang gusto mong magmadali sa iyo, samantalang ikaw patumpik-tumpik sa lahat ng bagay. Ano uutusan mo ang Panginoon? Hindi mo mapupesa ang Panginoon. Panginoon naman, 1 minuto na ako nakalood na nagalangin. Hindi mo pa ako pinagpapala. Kung anong ginagawa mo siya na naanib, ipatunay lang ang sinabi ng Galatia 6:7, kung anong itinatanim ng tao, siya niyang aanihin. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napapabiro sapagkat ang lahat ng iniasik ng tao, siya namang aanihin niya. Nagkataka ka? Bakit napakahubad ng blessing, kaya minsan nararamdaman ka ng lumayo. Dahil ang tingin mo sa sarili mo, walang nangyayari naman sa buhay mo. Hello, mag-isip ka nga muna. Nagmadali ka ba? Nagawa mo bang tumakbo para kay Jesus? O ang lahat ng effort mo sa pagmamadali ay nasa trabaho, nasa date, nagmamadali magkajowa, nagmamadali magwalwal. Sa Diyos ba nagawa mong tumakbo? Nagawa mo bang magmadali? Dalawa lang po katotohanan na isuming ng pansin. Pangalawa, kalimutan na po natin yun, ang tahimik na yun. The haze of God. Ibig sabihin, the haze of God, ang pagmamadali ng Diyos. Di ba yun ang gusto natin ng Diyos ay nagmamadali? Pwede!
Bakit hindi? Pwede. Tingnan nyo, makikita nyo sa Bible, dalawang bagay lang ang makikita natin pangunaing bagay na nagmamadali. Una, ang taong interesado sa Panginoon. Nagmamadali yan, tulad ni Sakeo. Interesado siya sa Panginoon, kaya siya nagmamadali. At pangalawa, ang Diyos na interesado sa isang tao. Sa Bible, makikita nyo na ang Diyos ay tumakbo. Sama makita yun. Ilang beses ko na rin, palagi ko pinapangalan yun. Tama ang narinig nyo, ang Diyos ay mababasa natin sa Bible na tumakbo. Ito'y nagpapakita ng pagmamahal at interes sa isang tao. Lucas 15:20, yung alibughang anak ng manumbalik sa Panginoon. Ito ang sinabi, Lucas 15:20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong niyakap at hinalikan. Doon mo makikita, pag ang Diyos ay interesado sa isang tao, tumatakbo siya. Alam nyo, meron po ako dito sa tablet ko, meron po ako dito mahigit 10 salin ng version ng Bible. Tinignan mo mahigit yung salitang ito at yung ginawa ni Sakeo. Hindi nawawala yung salitang he ran. Hindi nawawala. Kahit ang sali ng version. Samantalang yung iba nawawala, napapalitan. Bumababaw, nawawala. Pero yung salitang ang Diyos ay nagmadali o tumakbo, hindi napapalitan. Hindi ko na lang isa-isa kung yung pangalan. Meron na NLT, meron na NLT, ibig sabihin nyo na New Living Translation, merong Amplified Version, merong King James Version, merong King James Version, merong ang dami. Kaya yung salitang hirang, hindi na wala. Kay Sakeo at sa Diyos. Ang tanong, sino o kaninong tao ang Diyos ay makikita mong tumatakbo, nagmamadali? Yun ang gusto natin eh. Dahil na tayo eh. Gusto natin makaranas ng blessing ng pagpapala. Ang tanong, sino o kaninong tao ang Diyos ay makikita mong tumatakbo? Una, sa taong totoong nanunumbalit sa Panginoon. Yung makita natin yung alibughang anak. Kasi totoo siya sa sarili niya. Talagang seryoso siya, nagsisi siya. Kaya siya'y nanumbalik, totoo siyang nanunumbalik. Kaya nung makita yun ng Panginoon, ang sabi rin, tumakbo. Hindi lang nabanggit kung nakapagtsinilas eh. Tumakbo na siya. Ganon ang pag-ibig ng isang Diyos sa isang taong nanunumbalik sa Panginoon. Isa pa, ang Diyos ay tumakbo sa taong nag-iisip ng tama. Gusto mong tumakbo ang Diyos sa iyo? Mag-isip ka ng tama. Pero kung puro kalokohan ang pinag-iisip mo, puro walwal, walwal, hindi tatakbo ang Diyos ng Espiritu. Oo nga, sabihin mo ngayon, okay na. Okay na. Pero tandaan nito, pagdating ng ikaw ay nasa palig ng pangangailangan, ang tatawagin mo hindi nanay mo. Panginoon ko! Tulungan mo ako! Pag dumating na ikaw ay nasa matinding kagipitan, sabihin ko sa iyo, kulang na lang kaladkarin mo ang Diyos. Pero hindi natin kayang gawin yun. Pero kung gusto mo na ang Diyos ay tumakbo para sa pangangailangan, mag-isip ka ng tama. Lucas 15:17, datapat nang siya'y makapag-isip-isip, ay sinabi niya,
Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at dumadami sa pagkain, ako rito'y namamatay ng gutom. Yes. Maaaring ngayon, hindi mo pa hingin ng Panginoon dahil malakas ka pa. Lahay-halakay pa ang buhay mo. Pero huwag mong kalilimutan ang buhay. Sabi ng isang namatay sa Aegis, dulog ng buhay. Diba? Sabi? Patuloy sa tabi-ikot ang mundo, minsan iking nasa ilalim, sana nasa ibabaw naman. Hindi pa natin nakatawa ang buhay ng tao. Paano pag nangangailangan ka na? Walang itinatabi ng Panginoon, lalo nag-iisip ka ng tama. Hindi po lahat ay marunong mag-isip ng tama. Hindi nag-iisip kung bakit siya'y naghihirap. Hindi nag-iisip kung bakit siya'y may sakit. Kung anong bisyo kasi sigarilyo, alak, habang kukuya. Hindi nag-iisip kung bakit laging ubos ang pera niya. E kung barkada, pambubona ng babae. Kaya kapit tuition sa school na nagamit at sasabihin. Yeah? Kinapos. Mag-isip-isip tayo ng tama. Para ang Diyos tumakbo para sa iyo. Magmadali para sa iyo. Pangatlo, ang Diyos ay tumatakbo para sa taong nakikita ang kanyang sarili. Kung hindi mo nakikita ang iyong sarili, hindi mo tinatanggap na nagkakamali ka. Pag ganyan ang puso mo, huwag kang umasa ng isang araw tatakbo ang Diyos para sa iyo. Lucas 15:21, at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako. Nakita niya yung sarili niya, yung kanyang kamangmangan, yung kanyang pagiging pasaway. Nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ko karapat-dapat na tawagin anak mo. Hindi na. Kaya nagmadaling tumakbo ang Panginoon para sa kanya. Dahil ang tao nakikita ang kanyang sarili, tinatakbo ng Diyos dahil iilan ang danukurin ng tao, nabibilang mo. Pero yung mga taong ayaw makita yung kanyang sarili, lang nakita niya kung di ako. Namali ko ba kung ano pinagkagagawa mo? Hindi ako mag-aaksaya ng panahon at sundan kita. Ganyan ka pala. Ayari ka sa pulpito. Ganyan ka pala. Hindi ako mag-aaksaya mo sa buhay mo. Marami akong ginagawa. Ano ba ibig ko sabihin? Hindi ako gumagawa ng sermon para sa kung kanino man, dahil mahal ko sa buhay mo. Dahil mga tao kasi ayaw na makikita yung kanyang sarili. Pag ganyan ang karakter mo, hindi mo mapapatakbo. Uulitin ko, darating ang panahon mga kailangan ka. Hindi tatay mo, hindi nanay mo tatawagin mo. Tatawagin mo yung Diyos ay ang tanong. May tumatawag ka. Ang katamari. Kaya, mahirap magbinibinihan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sa oras ng iyong pangangailangan, tatawag ng malakas. Hindi ko lang ngayon pumasok sa isip ko, nasa aklat ng awit yun eh. Sa oras lang ng ating pangangailangan, yung matitigas ang ulo, ang sabi ng Panginoon, tatawag siya ng malakas. Pang-apat, ang Diyos ay tumatakbo sa mga taong mabilis magpasya ng tama. Dahil may mga tao, ang kupad, ang tagal, ang bagal magpasya.
Matatapos na naman ang isang taon, ganyan ka pa rin. Ang bagal mong magpasya kung maglilingkod ka ba o hindi. Lucas 15:18, magtitindig ako kung nagmamadali siya. At paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong paningin. Ang bilis niyang magpasya. Kapag mabilis kang magpasya, sasagutin ka agad ng Panginoon. Huwag ka naman kumbit-kumbit pa. Hindi ka rin kamayaman na sigarilyo. Huwag naman mo. Ang doon, ang tagal mo magpasya. Matatapos na ang bagong taon, bagong New Year resolution na naman. Pero ikaw, walang tagal mo magpasya. At sa aking pagtatapos, para kanino ka tumatakbo, uulitin. Para kanino ka nagmamadali. At sa party na gagawa natin magmadali. Sarado pa yung venue, nakatambay ka na doon. Amen ba? Sarado pa yung venue, nandun ka na agad. Pag sa party, ang gagawa natin magmadali. Gagawa din sa Panginoon. Ano ang dadali ng 2026 sa atin? Kung ayaw naman natin magmadali. Ang mahirap nun, nagmamadali ang daigdig. Tingnan yung Bartimeus natin. Hindi niya rin nasama sa prayer. Sinama ba sa prayer ng mamukit? Nakita rin. Nawa ko sa ano ni P. Bait-bait pa naman. Kasi celebrate lang ng saya-saya ng noong 24 ng gabi. Ngayon, may stroke. Nasa ospital. Kaya sabi ko nga, buhay talaga ng tao. Napakadali. Napakabilis. Napakabilis ang pangyayari. Isama niyo sa panalangin. Albert na pangalan ng Albert San Pedro. Nawa niya dito sabihin. Mabilis na ang buhay ng tao. Kung patumpik-tumpik lang, ayaw mo magmadali, magsisisi ka. Ang taong nagmamadali ay naliligtas. Yun ang sinabi ng Panginoon, ang bilis ng sumagot. Ngayon din ay tumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Awa nyo na? Hindi siya nag-isip. Hindi mo pinagbili niya, pinamigay niya lahat ng kayamanan niya. Ang bilis niyang magpasya. Dahil mabilis lang ang buhay ng tao. Pag ang magpalupik-lupik. Maaari sabihin mo, tulad na sinabi ko, ulitin ko. Maaari sabihin mo, nasasabi mo lang yan, niniluso ko ka kasi malakas ka pa. Pero tandaan mo, may araw na lahat tayo hihiga sa damit ng kahangaman. Kaya nasabi ng Panginoon sa liksitin niyo, hanapin mo ninyo ang Diyos na gaya ng isang gintong natatago. Iyon natin ang ating mga ulo, nang-usap ako sa isang simple payak na pangurusan. He ran because of Jesus. Nakatapos na naman ang taon 2026. Saan tayo magmamadali? Pag sinabing nagmamadali, abala. Yan yung opposite nun. Sino means nun eh? Nagmamadali, abala. Para sa Panginoon. Praise God, tayo lahat ito ngayon. Awitan natin ang Panginoon at isang awitin.
name of Jesus. Hallelujah. Wigan natin ang Panginoon. O ikaw pala kung ayaw tugtugin niya. Nasabi ko pa tayo, kung ayaw tugtugin na, okay na. Iran, because of Jesus, kanino tayo nagmamadali. Sa taon na ito na darating, saan ka magmamadali? Uulitin muli yung mga taon na nagdaan sa buhay mo. Ang tagal mong magpasya. Ang tagal mong mag-isip. Pero nagmamadali ka sa maraming bagay, hindi pala dapat magkajowa ka, ang ikakajowa ka ng agad. Sabi ng Bible, may panahon ng pagtananim, may panahon ng pagbunot ng itinanim, may panahon ng kamatayan, at may panahon ng karamdaman, at may panahon para sa pag-ibig. Ecclesiastes, sa chapter 3, doon mo makikita. Verse 1, hanggang sa 9 nga, hindi ako nagkakamali. Mayroon daw panahon para sa pag-ibig. At may panahon para sa pag-aaral. Ako, gusto rin ko mong pagkakan. Sabi ko na, kay Mrs., ngayon ko na ang gawaan na pag-aaral ng pag-aaral. Kung may nakapag-aaral, isang lawyer, ang dali ka. Hindi ako apektado ng pagbibigay ko ng oras sa Panginoon. Kung ako nakapag-aral sa akong doktor, ang dali. Piling Lunes hanggang Martes, nasa clinic ako. Ako'y kusog-kusog na stethoscope. Ay taso. Dr. Speak. O Dr. P. Sa ibang bagay, gusto kong naranasan kung anong ibig ba sabihin ng drugs, kung anong ibig sabihin kung anong lasa ng halik. Kaya kung nang panahon na naalala ko sa tiga, kung kapay ka, makatingin ka na ng halik. Pagwal ka mo, hindi ko 3 taon, ano ka na, grade 3 ka na, nagtatanong ka na agad ng halik. Ako, makatingin na ng halik. Pero kung naalala kayo, sabi ko, nabukang kita dyan eh. Tari ka pa lang, nagtatanong ka. Ganun ba kung binabanggit ito? Kasi nagmamadali tayo sa mga wala kakwenta-kwentang bagay na hindi pa napapanahon kung ano yung napapanahon na dapat magmadali. Ayaw natin magmadali sa mga bagay na tama. Kaya sa oras na ito, magpapakasakali ako sa online, mayroong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kailangan mo pa kasi ng tuma. Kailangan mo tatanggapin ng Panginoon. Kailangan ka susunod sa paglaro. Kailangan ka magpapasya ng mga kilala mo na lubusan ng Panginoon. Kung ikaw yan, ito ang tamang panahon. Tanggapin mo sa Jesus. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Kaya kung ikaw yan, mananalangin ako ng isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo mga katagang ito. Ituloy mo ito yung iyong sariling panalangin. Panginoon, hinaamin ko po na ako'y nagkasala. Marami ako sinayang na panahon. Marami ako sinayang na araw dahil sa pagmamadali ko sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na hindi ko pa pakinabangan pagdating ng panahon. Sa oras na ito, Panginoon, inaamin ko lahat ng kahinaan ko at aking pag-akasala. Pero sinabi mo, Panginoon, nagmamadali ka sa mga tao na bumabalik sa iyo. Kaya pinalakas mo ang loob ko, kaya nagpasya ako ngayon, natanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko
ang aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, maghari sa aking buhay. Sa pinakasentro ng buhay ko, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo ko rin pagkawali, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagkakatawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Babaguhin ko ang panawagan. Basta ang natapos na ang taon ng 2025, saan ka pa rin magmamadali? Ganun naman ang buhay ng tao. Pag natatapos na ang taon, saka maiisip ang Diyos. Pagpalain mo ang parating namin na taon. Hindi ka magmadali ka. Dahil kung hindi ka magmamadali, mauulit ang panibagong taon 2026. Walang pagbabago, walang kalayaan. Dahil ang bagal natin magpasya, ang bagal natin mag-response. Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak, dakilang Diyos, mga bagay na hindi ko kayang ipausap. Ikaw ang mag-usap, dakilang Diyos. God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord, bless mo, Panginoon, ang mga kabataan. Tumakbo sila para sa iyo, dakilang Diyos. Lord, O God, tulungan mo po, ilagay mo sa puso nila ang pagmamadali. God, hallelujah, mag-usap ka sa buhay nila, dakilang Diyos. God, maraming pong salamat ang mga magulang na ito, dakilang Diyos. Bless mo po. Samahan mo ang puso nila. Lord, mag-usap ka sa buhay nila, dakilang Diyos. Yes, O God. Tulungan mo ang kabataan nito, dakilang Diyos. God, maunawaan niyo, Panginoon, ang pagmamadali sa iyo. Hindi sa anumang bagay, Panginoon. Maging curious siya, hindi sa mga bagay na sa tinunan kung di patungkol sa iyo. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang iyong anak, panawin mo siya sa karunungan at sa kaalaman. Pagkakilala ka na palataya sa iyo ng ilang Diyos. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga kabataan nito, mag-usap ka sa kanilang puso. Paglinawin mo ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanilang puso. Lord, mag-usap ka sa kanilang buhay, O God. Yes, Lord, O God, in the name of Jesus. Pagpalain mo ang iyong anak, dakilang Diyos. Mag-usap ka sa buhay nila, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang anak mo, dakilang Diyos. God, patuloy ko hinihingi sa iyo, ilagay mo sila sa pinakatuntok ng plano mo sa kanilang mga buhay, O God. Yes, Lord, O God, in the name of Jesus. Oh, Son of the Living God, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lahat tayo ngayon, amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kita natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Lord of God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Praise God.
Yes, oh God. Hallelujah. God, ang mga bagay na hindi ko kayang ipangusap, ikaw ang mangusap sa iyong mga anak. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating